Hi, good morning. Pare, Wala, nag-iisip ako malalim na iniisip ko ngayon actually ako rin basically, emerging na talaga ngayon. Nowadays, napapansin natin ang dami ng mga sasakyan sa kalsada. Sa mga manonood natin, ano yung mga maibibigay mong opinion particular sa emerging na EV at saka HEV vehicle o yung tinatawag natin na hybrid, yung kailangan ng gas at baterya para mapatakbo ang isang sasakyan? Wala na iso. Para sa akin kasi sa dami ng mga binenta kong sasakyan. Oh, bali, pakilala mo nga pala kung saan ka nang galing. By the way, I'm happy of everything. So I'm selling everything. Mula sa matchbox hanggang sa malalang sasakyan. I don't want to name the brand, pero marami na rin tayo pinigil. So, siguro naman, bibigyan naman, ba't ako dito ngayon sa BYD. Dahil sa quality, of course. Number one, quality. Oh, tama. Naririnig ko. Si BYD, globally na. Siya na number one sa automotive industry. I was like, oh, talaga ba? Kailangan ba natin pagpalit yung dati nating karir? Kasi we all know na one of the leading auto manufacturers sa Pilipinas ay yung mga Japanese brand. I don't wanna mention name, but then, ngayon, ang dami nagsasabi, oh, BYD, China chip production. So, what can you say about all of this, ano? Ano ba? Yung kinilas mo nga gawin China. Hindi ko kasi China. Ayaw mo mukha ng Czechwa, di ba? Well, what we're trying to emphasize here is, ang electric vehicle kasi ngayon is kumbaga sa hindi na uso ang Barbie dolls. Robots na ngayon Ibig sabihin nun, dapat yakapin na rin natin. So, yung mga naririnig kasi kung sinasabi negative about electric vehicles, which is wala namang pagpapatunay. Well, ako, masasabi ko lang, ang kailangan lang natin yakapin natin kung ano yung dumarating. Piliin lang natin kung ano yung mainam, kung ano yung maganda, o alin yung hindi masyadong maganda. Siyempre, better go dun sa maganda, right? Okay, so nabanggit ko na rin na ano yung personal opinion mo sa mga EVs at ano yung mga maibibigay nila or may contribute sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na sa ating mga commuters? Ang layo na sinabi ko. Oo nga, siyempre makakatipid sila, of course, kaya nga yan EV. Makakatipid ka, pero siyempre, sasabihin nila, kung maging sa kuryente siguro, of course not. Di naman yan nakadesign para ubutin lahat ng supply ng kuryente yung marami po. Hindi mo ganun yan. Magkakaksa, for example, din one. Pag napuno ang baterya niyan, siguro, pupuno, makakatakbo kayo ng 50 kilometers, imagine that. Wow, ang layo na nun, 50 kilometers, pag napuno yung baterya, diba? Magkano lang? Aabot lang kayo ng 85 pesos. Yun yung household expenses natin. Yun lang yung babayaran nyo. Imagine 50 kilometro for 85 pesos. Eh, kung para mo nga sa gasolina, 55 isang litro. Sige, ano marating sa 55 pesos per liter. Baka 10 kilometro nga lang. I agree with you. Nowadays nga, marami na nagmumotor. At one of the reason kaya rin emerging na yung mga EV at saka HEV is exempted na siya ngayon sa coding. O di ba, lala? Kaya nga sabi ng iba, para sa mayaman lang yan, sa may pambili ng alternative na or alternate na sasakyan. Well, actually, meron tayo sa BYD, meron tayong mga promos nga pala na hindi lang gano'n na full cash, pwede din nilang i-avail kung gusto nila ng bank purchase, hindi lang cash, pwede rin tayo sa in-house financing. But one thing is for sure, we would like to educate our viewers about sa mga emerging na hybrid or sasakyan, not particularly yung aming brand, but then ang dami na rin kasi na mga companies na nag-i-exist ngayon na nag-o-offer or nag-cater ng mga electronic or hybrid electronic vehicle, which is yung pinapaandar ng baterya at gasolina. Aside from that, we want you to know na ang BYD is one of the leading automotive industries na rin sa buong mundo, globally, hindi lang sa Pilipinas. Tapos, eto nga pala, gusto naming i-highlight ang aming BYD Sea Lion 6, one of the best HEV dito sa Pilipinas. Actually, ang dami nga naangasan dito sa neto. Akalain mo, 1,100 kilometers ang kiniklaim nito na pwedeng takbuhin sa buong charge at sa full tank na gasolina. Ang maganda dyan, if you're gonna buy these cars, yung masisave mo for fuel for 2 years is makakaipon ka to buy another car sa third year mo. Well, so, yun yung masisilip mo, yung matitipid mong presyo, you're gonna get another money to buy another car. Sir Maki, sabi nila, ano yung baterya niyan? Paano? Kailan ba masisira yung baterya niya? Okay, mahirap yung sirain yung baterya nito. Imagine mo,
3,000 hanggang 6,000 cycle eh. Bukas na po yung kaha, buo pa ang baterya. Ay, mahirap po talaga yun. Napakatibay po ng baterya ng BYD. Well, another thing about BYD, si BYD kasi hindi talaga siya automotive industry. He started the company itself sa pagbebenta ng mga baterya. Yung blade battery, yung lithium battery. Actually, siya nga yung nagsusupply sa isang one of the leading electric vehicle sa Amerika. Let me say, sabihin ko na sa'yo kung ano. Hindi, kaya panganiban yan. Hindi. Actually, si Tesla. Well, ngayon, si Tesla, to be honest, is medyo mababa yung market nila at naabutan na rin ni BYD. Kaya, if you guys are planning or sabihin na natin na about to purchase an electric or hybrid vehicle, we want to let you know na meron kaming ino-offer na test drive unit sa aming branch. Saan na ating branch, Sir Maki? Fernando, Marikina. Engineering lang po. Santo Niño, Marikina City. Yan po ang bagong branch ng BYD. So, ang aming po mga professional sales executive, si Ma'am Techi, si Sir Maki, at ang inyong kagulo si Jeff. Francis. Jeff Tolentino po. At hanggang sa muli, we want to know your comments. Kung meron kayong mga suggestion, please let us know Ano lang po kayo? and drop by sa comment. Alamin niyo po sa amin kung anong kailangan niyo malaman about the battery, about the vehicle, o kung paano ba pag bumaha. Message lang po kayo. Nandito lang po kami ni Mayor Jeff. Well, pare. Ba, 5 minutes Oh, pwede na pare.